indigent individuals and families. Sa loob niyan, 6 socio-economic programs such as one medical and burial assistance program. This supplements other healthcare programs of the government to assist indigent individuals and families. For 2025, 771.445 million will be allocated for the program. Sa loob niyan, 600 million pesos for medical assistance and 171.445 million for burial assistance, which are, Madam Chair, very similar to the medical assistance to indigent or financially incapacitated patients program o MAIF-IP of the DOH and DSW. Itukar na po na yung silusa ni Risa. Allergic juga siya na ba ni BP Sara. Ang iyang purpose ani sa iya lang tunada siya ang istorya. Yung purpose niya na hadlok siya nga maka mahumot si Sara sa mga tao eh. Kaya ang programa ni Sara gamit kaya mo sa para ng mga pobre ba. Kami di makauna makabenepisyo mo na insecure kasi gusto niya ipasa na lang sa dole para dili jud si mismo si BP Sara makabenepisyo ba. Hadlok jud siya nga mula og si Sara karong 2028 mulagan Sara. Di siya gusto nga mahumot ng mga Duterte. Pastila ning si senadora ni wala. Peace, Assistance for Individuals in Crisis Situations or AICS. Pangalawa, disaster operations, which aims to provide relief goods to disaster-stricken areas not commonly reached by other agencies. Para doon 101.644 million pesos and is also similar doon naman sa disaster risk management program of the DSWD. Third, relief for individuals in crisis and emergency. Dapat niya malipay pa ka nga ang nay BP nga nagkuha niya na aron ma-accommodate ang tanan mga nanginahanglag tabang. Dili lang kay sa isa lang ka ahensya sila magsalig. Dili man na ma-accommodate tanan sa duli. May gani malipay pa gani ka Senador Risa na nag-ana sa BP Sara kay aron ang di makaya ka-accommodate sa duli, madto kang BP. Pwede na tamdool kang BP. O providing food boxes or food items to families who are ineligible for OVP's other services. So 50 million pesos, which is also similar to DSWD's AICS. And last, naggunahuna lang ko ba? Kasi tanaw sa naong ni Risa ba? Unsa kay mga proyekto ano niya? Unsa mga ginabuhat niya sa senador ba? Sa senadora. Wadi ko kadungog ani nga na siya mga proyekto niya, sa mga agency nga yung ipantabangan, sa agency nga yung nahimo. Wala ko kabalita ba? magnegosyo taday. Livelihood assistance for those with entrepreneurial skills, 150 million pesos, which is also similar to DOLE's naman, Integrated Livelihood Program o DLIP. So, ang tanong ko po dito, pamulitika jud bisang saan kung saan pamina pamulitika jud ning kang Risa. Lagi dia yung gusto i-down jud ni si Sara, mga Duterte. Madam Chair, anong nag-lead sa OVP na mag-consider na i-launch yung ganitong programs? Anong nag-lead? Maka-insulto ba? Maka-insulto ang tunada sa kuha ni Senador Risa. Maka-insulto yun. Baslan yung kayong inday. May ginawa bang studies para suportahan yung pagkakaroon ng ganitong programs na parallel naman sa katulad at existing programs ng iba't iba nating line agencies, Madam Chair? Yes, Madam Chair. Thank you. Noong ako po ay nangampanya, 3 lang po yung sinabi ko na plataforma. Una po, trabaho. Pangalawa po, edukasyon. At 3, mapayapang pamumuhay para sa ating mga mamamayan. Nung pumasok po kami sa Office of the Vice President, tiningnan po namin ang mga pinakamaraming requests ng ating mga kababayan.
Una-una po, ang lagi po naming natatanggap na request ay medical and burial assistance. Pangalawa po ay financial assistance. Pangatlo, lagi silang humihingi ng tulong sa pagkain. At pang-apat, very recently sa tali ng mga requests, no? Yes, sa tali ng mga requests is yung educational assistance na sinasabi ng mga kababayan natin. Sinasabi namin lagi sa kanila, libre naman yung public schools. Ngayon ay libre na rin yung higher educational institutions. Pero sinasabi nila nahihirapan kasi sila sa plete, nahihirapan sila sa pabaon ng mga bata. Plite means Bisaya man ng plite, meaning ana sa Tagalog is pamasahe. Mao na siya. Sa Tagalog ang plite is pamasahe. At sa pagkain ng mga bata. Kaya meron kaming bago, ito yung educational assistance. At ang panghuli naman, lagi naming natatanggap na request galing sa ating mga kababayan ay kapag sila ay naging biktima ng disaster, whether man-made or natural disasters. So sila po ay lumalapit sa Office of the Vice President. Sa kami diri sa Mindanao, nagaduol jud mi sa OBP, yun, Office of the Vice President. Tagsara ang duli manggod, unsa na siya, burag hinabang na ila nga burag wala ko kadungog kay dulog duli nga ma-accommodate tanan. Kasagaran man gud among dungog diri pag modul ka sa OBP, automatic yun na jud kay mga dawat, di jud ka muli nga luhaan, na jud kay makuha. Bisag ginagmay lang pero at least ana na siya. Tinuod lang ingon ni BP Sara na halos tanan tao muduol jud sa para ng mayor, pala siya OBP, muduol jud sa OBP, labi na si Inday kay duol kay sa mga tao. Muduol jud mi siya. Muna ay purpose ni Inday nga maghimo siya og para nang magnegosyo ta dahil na siya agency ba. Muna ay purpose ni Inday. Dili bahalag paralel siya o pareha ba ng uban ng programa, pero muna yung nakita nga solusyon nga makubulit tanan mga nanginanglag tulong, tulong tabang, para nang masunugan, mabahaan, bagyo, maigo sa bagyo, namatyan, tanan ang Office of the Vice President mo kumulit na tanan din, walay pili na siya. Hospital, problema sa sakit, mo tabang na siya pinansyal ang OBP. Muna purpose ni Inday. Dili tanan tao muduol sa luli. Sagaran mo ang uban gani mayor. Ito po, merong mga ibang local government units at ibang national government agencies na ganito po ang kanilang programa. Pero po, nung ako ay umupo as a Vice President, I took an oath, and doon sa oath, I said that I will do justice to every man. So hindi po kami pwedeng humindi sa mga tao na humihingi ng tulong, lalong-lalo na ay kaparte ng gobyerno ang Office of the Vice President. Salamat, VP, Madam Chair. Sabi nga ng VP, Madam Chair, libre na yung Sabi nga ng BP Madam Chair, pabibi magni si Senador Risa ba? public school, libre na rin yung plastic higher education, bagamat ni-note nila na sinasabi ng mga nagre-request na nahihirapan pa rin sila sa ilang mga programs na nakalodge sa ilalim ng libreng edukasyon na iyan. Kaya nga kinonsider nilang mag-launch ng ganitong mga katulad na programs. Iko-consider ba ng VP na i-lodge na lang yung mga budgets nitong mga programa dun na lang sa mga line agencies na? Wala ka lang sa kasi na Lorisa. Silos ka na mahumot lang pangalan ni BP. Sa ka kuhaan man mo nag trabaho si BP. Ang purpose gani ni BP para makubunit tanan. Dili kay
Kalayo or bas. natin. Tapos, mag-request na lang ang OVP ng allocation para in sync sa priorities ng executive department sa halip na magkaroon pa ng hiwalay pero magkatulad naman na programa, Madam Chair. Wala jud ko nakitang mayong purpose ng kuan ni Senador Risa kanang iyang suggestion. Kundili kuan silos inggit pang kuan para mawala sa huna-huna sa mga tao si Sara ba kanang kuan na og kuan ba kanang si tawag na kanang PR ba wala na yung purpose na mo nang iisa nimo sa ahensya sa kuan sa duli naanad na mga tao nga mayor pa lang nadaan si Sara sa iyahan mo duol daghan kay halos tanan ng duol na siya dito taga Mindanao Manig Davao sa iyahan na mo duol tapos kuhaan ni mo budget mo may purpose mo para ang mga tao dili na mo duol siya wala klaro. Madam Chair, we only submit the budget and we leave it to the discretion of all the members of Congress to decide on the budget. We can only propose a budget for the Office of the Vice President. Pero magbibigay po ako ng halimbawa kung ganun po ang gagawin natin. Tulad po ng AIX ng DSWD. Kapag meron po kaming nire-refer o binibigyan ng endorsement ng AIX sa DSWD, kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. Minsan po, totoo yan na pupolitika ang assistance. Tinood na siya, tinood na nga naitabo. Kay balo na ka sa gobyerno karon, allergic kay sila sa mga Duterte. Pag makaibalo gani sila ng uban gani nga, Davao ni, wala. Negative kay kuan sa imuha kanang tinagdan ng taga dili Mindanao. Mo lang nga usarang na pero napay daghan dahilan na nga ni BP nga kuan dili tanan mo dool sa duli dili man nila makumuditanan. Sure man jud kuan na. Ang uban mo dool sa mayor, ang uban mo dool sa OBP ana ang purpose ni BP. Tanan nga na tagag budget ba. Mo lang kinahanglan jud niya ilusot jud ng budget ta. Kay daghan kay mo dool sa unsa may hatag niya og endorse mo sa duli nga di man maka-akumulitanan Para sa ating mga kababayan. Kaya po, uulitin ko, ang mga tao naman kasi hindi sila tumitingin sa politika. Tumitingin lang sila na itong opisina na ito ay opisina ng gobyerno at pwede kaming humingi ng tulong doon. And so I go back to the oath. Yes, tama juga BP. Mao jud na mong mindset. Makita may kapitan. Duulan na to ni. Makita mi og mayor, vice mayor, konsehal. Among una na duulan mga migtabang sila. Mao gani gusto gay namo nga tanan mga kapitan niyan tagag budget para ning ana para bisag asa ta mo duol na ba. Dili pareha nang maglibog pa tag asa ta mo adto pa sag duli mamasahe pa ta. Nya di pa sure nga makumulita tanan. Kinara sa siyempre isa ra jud kay agency tanan duli lang di sud sa kumulit. Wala nga nindot na nga tanan mga official na i-budget nga na ba. Kaya ron ang mga tao lagi sagasa ta pwede tam duol. That I shall do justice to every man at kaya po kami nandito at kaya po kami merong mga ganito na mga projects sa Office of the Vice President. Salamat VP, Madam Chair. Wini-welcome ko yung sinabi nila na Plastic jud kayo. Salamat BP Madam Chair. Plastic jud kayo. Welcome sa imong kagaral. The VP would leave it to the discretion of the members of Congress. Medyo nagitla ako nung sinabing minsan pag may nire-refer ang OVP para sa AIX, ang feedback ay kalaban niyan. Dahil Madam Chair, I believe tayo sa Kongreso when we appropriate the budget, merong implicit na assumption tayo doon na
pagkatapos, in the exercise of our oversight function, yung parehong level ng professionalism we demand of ourselves ay per professionalism, murag ambot lang. Resumption of regularity, ina-expect natin sa lahat ng members ng executive, lalo na when they are working together. Kaya, gaya ng sinabi ko kanina, wini-welcome ko yung sinabi ni VP na they would leave it to the discretion of the members of Congress, and tayo naman ay hindi tayo bibitaw sa mahigpit nating pag-ensure na these programs be implemented by the appropriate agencies o kahit in collaboration with each other na naaayon talaga sa tamang standards above partisan politics. And therefore, at the proper time, Madam Chair, gagawa ako ng proper motion para i-lodge yung budgets ng mga programang ito sa line agencies na may klarong opportunity for OVP na mag-request for allocation as for other offices in the executive. Yung huling tanong ko sa ngayon, Madam Chair, for 2025, one of the OVP's programs, Pagbabago Campaign, 1 Million Learners and Trees, involves the provision of bags to 1 million learners in remote communities while initiating tree planting activities. This gets an appropriation of 100 million pesos. Part of this campaign is an allocation of 10 million pesos for the distribution of Isang Kaibigan books, a children's book authored by the VP. Pwede po bang sabihin ni VP sa atin Pilit. more tungkol sa librong ito? Chair, let me make a rebuttal and another example of politicizing the budget of the government. Ito pong sinabi ni Senator Risa Ontiveros na at the proper time she'll make a motion to lodge the requested budget of the OVP. Ang isa kalalaki, wala kong nasipat sa kuyawan sa kang BP Sara, wala na yung mataw. Tutok kay sa kang BP Sara ba nga, kuyawan siya, na-shock siya nga, ano ning ana ang tubag ni BP. To the other agencies. Let me just quote Senator Risa during the Akbayan Congress. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte na hirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanuot sa ating lipunan para mansa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So that is an example. Matay. Nindog akong balahibo ng basa ni BP Sara ba. Gura ko, grabe yun si Risa. Asa man yung ibutang niya yung nahuna nga. Panahon ng kadiliman sa panahong Duterte. Asa lapit, asa banda. Kapispul atong panahon ni Duterte, tanan adik na nangabutan niya. Bupus kag ning anak. Unsa day pagtuon niya sa kagalingon? Grabe ba? Grabe niya kapag pangtamay sa mga Duterte. Wa siya kabalo nga. All of politicizing the budget of the government. May we request, Madam Chair, that Senator Risa Ontiveros repeat the last question. I will certainly, if you request, Madam Chair, repeat my question dahil walang kinalaman sa kasasabi lang ng VP ngayon. Alam nating lahat na miyembro ng iba't ibang partido, yung speeches natin sa ating mga kamiyembro sa mga party congresses ay hiwalay na event dito sa budget.
nakuha na ko ang punto ni VP Sara. Sana maguli mo mga pangutan na Risa. Kuan kay ba personal na ba sa murag wad-an nimo siya karapatan nga mukuha og budget ba nga tarong man na iyang kuan proyekto di man na binuang. Pero imong ipakita nimo sa mga tao ba nga wala siya karapatan nga tagag budget. Pamulitika imong purpose. Mo na nga gilargo na kang VP Sara, di mo na di mo na plastic si VP Sara gon. Di mo na parihan nimo nga medyo plastic po. Mo na nga gilargo na kang VP Sara. Wala lipod-lipod ba, gi-state na kanya. Pamulitika man na imuha, klaro kayo. Lima ka lang mag-post kag ning ana. Nya karon muharang ka sa iyang budget. Ana imo ang tunada sa pagharang. Kinsa may di ka respetuhon na ba? Ning ana nga style nimo. Namulitika man ka. Imo ang purpose nimo diha nga ning abot ka diha kay imo ra man gubaon ng pangalan ni Duterte. Kung kay laing ultimo gani pugo issue yung mga ngidikit ni Duterte. Sus, ultimo siguro itats gay pasa nyo yung Duterte. Kung pwede pa lang nyo magunita ng itats niya, ilabay nyo kang Duterte nyo na siguro nang ibuhat. Grabe na mo eh. Gindi, istate kang VP Sara nga ayaw pag niyana, pamulitika na mo ha. Gistoryahan lang ka niya nga nag-post kag niyana. Nga karon maharang ka siya. Aron mahibalaan na mong mga tao nga mao na mong purpose. Wala kay ingon nga concern juga sa pira ng kuan, pira ng bayan. Wala. Istate lang kang VP Sara. Debates. So, I really take exception dun sa sinabi ni VP na rebuttal iyan dahil halimbawa ito sa politicizing. In fact, wala akong tinanong tungkol sa China o kahit sino pa mang ibang bansa. Wala bitaw, wala man. Klaro mong wala, pero gisultian lang kanya daan. Nga mo na imong purpose. Kaduha ko na ako nagibalik nga primero, kasabot sa kuan ni VP ba, pero pagbalik-balik ko mo din na yung purpose. Kung subayon din nimo ang sugod pagsugod ng hiringan ni mong balik, masabtan nimo ang gisa istorya ni VP Sara. Mura nga tama ra po ng tubag VP Sara sa imo ha. Ayaw dala pamulitika sa kuan sa budget. Dito sa budget hearing na to, I am asking about yung national budget na ipapasa natin sa Kongreso para sa bansang Pilipinas sa taong 2025. At ang pangalawang at huling tanong ko sa ngayon, before I make at the proper time propose an amendment which may or may not be accepted by the chair and by the colleagues, para nga mas i-align ang mga kaperahan natin, lalo na't masikip ang fiscal space natin dun sa mga appropriate programs sa appropriate agencies na malayang-malaya ang OVP makipag-partner sa kanila tulad ng sino pang opisina sa executive. Ang tanong ko po ay ilang mga libro ng isang kaibigan ay bibilihin at i-distribute at ano, if the VP could tell us more about the contents ng librong ito. Madam Chair. Madam Chair, the book is not for sale. We only pay for the publication of the book. And we will send... Dili, ipakuan magulis ni Risa, yung ipasabot ba nga, ipasabot sa mga tao ba nga. Nagbuhat si Sara og libro para ibaligya sa gobyerno. Ana magudang pasabot ni Risa. Which is dili man na mo ikuan ni VP Sara. Siya lang nag-utol sa libro, i-distribute sa mga bata. Siyempre, budget sa gobyerno. Wala na yung gibaligya niya sa gobyerno kay pabayaran og 10 million. Wala sa punto si Risa ba. Gusto lang niya ba nga ipamukha nga baliktad ba, baliktaron niya ba. Wala man ang gibaligya ng libro. Utol si VP Sara, siyempre utol ka na yung pangalan dito. I-distribute mo na sa mga estudyante, materialis na siyempre. Gasto sa gobyerno. Panghatag mo naglibre sa mga estudyante. Senator Antiveros a copy so that she will know what is the content of the book.
This question is not only for me, Madam Chair, para rin para sa mga kasama dito sa budget hearing. Gingnan na siya nga taga-agkape. Pero gusto din niya nga ipagkuhan. Wala ba? Walang naka-insulto ba? Usukan pa makaprovoke ba? Baka ilang araw pa bago mapadala at mabasa ko, which I certainly will. But I am Pilap daw kaadlaw na. Dili na siya nga padala na kagkape kaya ron mabasa ninyo kung sa Jikuan sulod. Ano ram na, di mo na si BP Sara nga explain pa hatag na ng kape sa inyo, paabot lang. Anong atat nyo kay asking a question bilang isang mambabatas sa head of agency ng isang opisina sa executive dito sa budget hearing na to. Simpleng tanong. Tell us more about the book, Isang Kaibigan, at ilang kopya nito ang bibilihin ng gobyerno sa halagang ilan ang bibili ng gobyerno? Wala ginagibaligya. Diha na provoke si Sara ba? Diha siya na insulto ba? Tanawan na ron, di ba? Banata na siyang BP Sara. at i-distribute sa kasama ng mga bags sa 1 million learners sa remote communities, Madam Chair. Madam Chair, this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Bisag ako, maprovoke na nga question ba? Gingnan na siya nga dili na for sale, pero yun yung balik-balik nga ilang libro, copy ang bibili ng gobyerno sa halagang 10 million. Bisag ako na, maprovoke ko kung sa man ka. Ako yung BP Sara, siyempre mo ako sa man ka Risa. Mo na ako nagibligya ang libro. Ako rin nag-autor, ako nagsulat. Ang materyales ani gasto sa gobyerno, i-distribute to sa mga kuan, estudyante. Siyempre na ipangalan ako kaya ako may autor. Di man imuhang hinimo nga sa imong pangalan ibutang. Dili man hinimo sa mga tao nga siya nagsuwat ani kay sa mga tao ibutang. Ako may nagsuwat, di ako yung autor, ako ang pangalan ibutang. Ano ba? Mo na nga giningana siya tubag ni BP Sara. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali. Hindi. Ikaw may wala mo nasabdan. Ano man yun? Yun mo yung ipilit ni ibligya sa gobyerno niya. Tagaan ka, gina na kasi ganina nga, tagaan ka copy. Gusto din mo istorya ka ron. Ang sali kay respeto sa BP. Senador man ka. Ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about Wala bitaw ka lang ingog iboto, pero mao imong purpose. Wala lang ba kanang mao imong target ba nga may ipamukha ba nga na ang kuan ni BP Sara ang iyang purpose. Yunhan lang kanya. Yunhan lang ang BP Sara kay di mo na plastic BP Sara, di mo na parehan mo. 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about? At ilang kopya ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute. I don't appreciate this kind of Iyan ang pong ibalik ko. Ilan daw kopya ang bibilihin ng gobyerno?
Gobyerno man si BP Sara siya naghimo niya bibilin sa gobyerno. Unsa day ka? Attitude, Madam Chair. Usually, ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this kind of Senator attitude. Tolentino, do you have Madam Chair? Madam Chair. Yes, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros. And I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Ontiveros na senator, nakailang talo. Tanawa. Backtrack na inuong ka sa Lorisa. Tanawa. Mabalaan na lang mo sa jud mong tunay nga ugali, yung kinaiya. Yung sa purpose nimo. Gisulti na ni BP Sara aron makita na mo mga aron may bawaan sa mga katawan. Unsay purpose nimo ning naglingkod ka ng unsay purpose mo anong naglingkod ka diaron? Unsay imong target? Unsay imong agenda? Na mabisto na nung kakaroon. Siya. So, Dalawa, Madam Chair. okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Tinulungan siya ng isang kagawad ng Davao na ngayon hindi na siya sinusuportahan. Humingi siya ng tulong sa akin, thinking na hindi mananalo si President Rodrigo Duterte. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Sabi ko sa kanya, o sige, tutulungan kita. Chinika niya ako ng chinika. Tapos umalis siya. Siyempre, hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte. Hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Tinext niya ako. Pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto dyan sa Davao City? Wala ka bagag na ako ngayon. Ay, tulong niya karon ning anak ka magkuan. Ewa katabangi magning anak na day karisa. Kuyawa go no. Gawas jud mo tulong tinawag nga kinaiya di ay. So sabi ko sa kanya, okay, sige. So, tinawagan ko at sinabihan ko at pinakiusapan ko ng pinakiusapan si former Congressman Milen Garcia. Sabi ko sa kanya, Kong, tulungan mo ito. Bigyan mo na lang ng ilang barangay mo at ilang mga leaders mo. Ayaw pa siya tulungan ni former Congressman Milen Garcia. Pinakiusapan ko ulit, Kong, please tulungan mo na lang. Nanalo na siya at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Traidor. Traidor. Bagagnaong sa ba? Traidor na lang para di kay sakit. With due respect to our resource persons and also our colleagues, I think this doesn't really. I understand there's history among Ako si Grispo. Relax ra kayo. all of us here, but I think that we should really stick to the budget, and I think this is just being very objective. I would like to. Stick ra mo sa inyong budget ano sig pangchismis. Tanawa Risa di. Di bala na namo unsa day mong tirada di ay. Nga kagkabang kang BP Sara karon nga nidaog ka nagtuo kag di mo daog ang si Duterte para pagdaog ni Duterte imo nang gikuan gibalikan nawa diyan mo makita ang kinaiya ba no sus paita oy unsa na lang kag managhan mong nga nga klase unsa na lang kay dagan sa tong gobyerno puro na lang gyud pamulitika ultimo tabang na pamulitika salamat katura salamat mayong gabi sa tanan.